Amen, Lord. So, I entitled this one as A Christian is Always a Giver. Pabasa nga po. Ang isang Kristiyano ay laging And I believe that lahat ng nandito, ang lahat ng nakakarinig ng aking boses sa umagang ito, I believe that every one of us are givers. Naniniwala po kayo doon? Of course. Hindi naman po matatayo itong simbahang ito una sa awa ng ating Panginoon at kundi rin dahil ang bawat isa ay nagbibigay. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tingnan mo nga, tanong mo nga, at tingnan mo, may nabigay ka na ba sa akin? Marami na, no? Ganyan ang tunay na Kristiyano. Okay, so pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Samahan niyo po ako, no? Sa verse 9, verse 6. Ang sabi doon, anyway, it is written by Apostle Paul for the Church of Corinthians. Now, we all know that Corinthians are very talented people. They are very giving. Mayaman sila eh. But there is something lacking sa kanila. At alam naman po natin that may kulang sila saan? Sa pag-ibig. Sa pagmamahal. No? But Paul taught these people, Corinthian people, na magbigay ng merong pagmamahal. So, tingnan natin. Verse 6, sabi doon, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sinong nagtanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Sinong magtatanim ng marami ay aani ng marami. Meron po ba ditong nagtanim ng isa? At ang dami niyang naging bunga. Ang dami niyang naging harvest, inani. Anong mas marami? Nagtanim ng isa or nagtanim ng 10? Very literal naman po, no? Yung ibig sabihin dito. Na tayo pala, at mga Kristiyano, ang mga taga-Corinthians, no? Pinakita ni Paul that if we give more, we will receive more. Tama po ba? So, yun lang naman po yan. Verse 7, sabi doon, yun. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kapag po pala tayo magbibigay, we have to give with our heart. Yan. Hindi yung napilitan or hindi dahil meron ka rin kailangan sa mga tao. Usually, no, makikita natin yung ating mga politiko. Hindi tayo lalayo, no? Kapag ang isang politiko ay nagbigay para sa community, ano yung nakalagay? Kanilang mga pangalan, merong mukha. That is an example of giving that has something or merong intention na iba. But the Lord wanted to teach the people of Corinthians to give with or from their heart na walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong, just give because you love to give. Ano pa? At sinabi dito na ang Diyos ay natutuwa sa mga taong nagbibigay ng merong saya sa puso. Ano yung nararamdaman natin kapag tayo ay nag-offering? Kapag tayo ay nagta-tithes? Kapag tayo ay nagpe-pledge? Kapag tayo ay nagko-contribute? Marami? Ang dami, di ba? May tithes ka na? May offering ka pa? Magpe-pledge ka pa? Magko-contribute ka pa? Madali, mahirap. Pero sa Kristiyanong tunay na nagmamahal sa Diyos, napakadaling maglabas. Pero, siyempre,
Minsan iniisip natin yung pangangailangan natin, and it happened to me. And it is happening to me right now. No? Ang dami, last one harvest. Ano yung mga kailangan nating ibigay? Kaya minsan yung mga tao nagtatanong. But, if you give something that you have, tapos yung puso mo masaya, anong pakiramdam? Parang hindi ka nawalan. Amen? Ang sarap magbigay. Masarap magbigay ng meron tayong sobra. Pero ano yung mas nakaka-bless doon sa puso ng ating Panginoon? Yung nagbibigay ka na kulang. Same with what? The widow. She had given everything that she had. Yung mayaman, ibinigay niya, yung sobra sa kanyang yaman, sobrang dami, sabihin natin milyon. But mas pinabura ng Lord yung puso ng nagbibigay ng may kagalakan. Palakpakan natin siguro. Verse 8, sabi doon, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Intindihin po natin yung unang sentence. God is, palakas nga po, God is able. Kayang-kayang gawin ni Jesus ang mga bagay na sa tingin natin ay impossible. Last month, I'm very broke. No? Yung pera ko, niloloan, galing sa loan, yung mga pambayad. But, I did something for the Lord. One harvest, I have to, pastors, have to give seed money, and I don't have anything with me. And what happened? Ibinigay ko yung last money ko, at dumating yung blessing sa akin. Tumawag si Ate Sara sa akin, sabi niya, because si Ate Sara po kasi ay nag-MC ng kasal. And during that time, na may tumawag sa kanya, na siya ay kinukuha na mag-MC ng kasal, she was not available. And who is available? Tinawagan niya ako, ikaw na pre, pumalit sa akin dito. That's how God works. And during the one harvest, no? Yung ibinigay ko, that time, ay bumalik din sa akin. So it is very important that if we give, we have to give with what? Cheerful heart. Amen? So yun, because God is able. Kahit parang hirap na tayo, God is able. No? And to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Kaya pala tayo pinagpapala ng ating Panginoon para tayo ay gumawa ng mabuti. Meaning, the blessings that we receive from the Lord are meant to what? To be shared to others. To the poor, to the saints, to your loved ones, to your enemies. Now, verse 9. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Si Lord to. No? His righteousness endures forever. Verse 10. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ang Panginoon pala na ating pinaglilingkuran, siya yung magsusupply sa atin ng seed. At siya yung magmumultiply nung seed na yon because tayo ay gumagawa ng bagay na ikinalulugod ng Diyos, and God wanted the Corinthian people to really do giving with love. Huh? Verse 11, you will be enriched in every way. You will be enriched in every way.
Nakita ko doon, may post, may sinend sa akin si Ate Mayan last time. Anong araw yon? Friday or Saturday. Nakalagay doon, from teacher 2, siya ngayon ay teacher 3 sa katauhan ni teacher Tess. Yan. Yun yung kayang gawin ng Lord. In-enrich niya. From teacher 2, teacher 3. Yan yung ginagawa. Alam naman po natin that this couple are very what? Very supportive saan? Sa gawain ng ating Panginoon. Sino na na-promote dito? Wala? Sino gusto ma-promote dito? Yon, alam na po natin yung dapat natin gawin. We have to what? To help people for God to enrich us. And sabi doon, which through us will produce thanksgiving to God. Kapag tayo ay na-promote, pag tayo ay pinagpala ng ating Panginoon at tayo ay tumulong sa iba, anong nangyayari? People give thanks to the Lord. Can you imagine, dahil ikaw ay giver, ang mga tao ay nagpapasalamat sa Diyos. Because of your life, because of your giving, ang mga tao ay nagpupuri sa ating Panginoon. Ang pagbibigay pala ay hindi lang natatapos sa pagtanggap ng mga tao. It can transform and help lives. No? Siyempre, verse 12, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving. Yan. Very understandable naman. 13, by their approval of the service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. Continue sa 14. While they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Kapag tayo ay tumulong sa iba, people pray. At nakikita nila that you are submissive, that you are obedient to the Word of God, and after that, those people who receive help from you, they will pray. Ang sarap kayang sabihin ng tao sa'yo, pray kita. And 15, thanks be to God for His inexpressible. Pagbulay-bulayan po natin, no? Yung salita ng Diyos. Tingnan natin yung point number 1. God blesses people who give. Pinagpapala ng Diyos, kasi tapos na tayo saan? Sa pagbibigay. Nandito na tayo sa pagbibigay ng higit sa meron ka. May narinig nga ako, yung church na to ay puro bigayan. Tama? Ang dami namang bigayan sa simbahang ito. Pero inutos ng Diyos, and it was instructed to us that a believer must give. At yung mga taong ito ay mas pinagpapala ng ating Panginoon. Tingnan natin. Huwag na tayong lumayo. Dito sa mga members natin, who always gives more, ay mas pinagpapala ng ating Panginoon. Ano sabi doon? Next po. And who plants more, reaps more. Next, who plants less, reaps less. So, alam na natin ang sikreto ng pagbibigay. Kapag ikaw ay nagtanim ng konti, ikaw ay aani ng konti. Kapag ikaw ay nagtanim ng marami, ikaw ay aani ng marami. In sharing, you do not just reap materially, but spiritually. Ito yung mahalaga. Ito yung pinakamahalagang investment na pwede nating gawin. Pag tayo ay nag-invest sa tao, tayo ay nag-share ng blessing natin sa tao, especially to those people who really needs.
health. Tayo ay pagpapalain ng Diyos. But at the same time, hindi lang material thing yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Nag-invest dito sa lupa, tayo ay aani din saan? Sa langit. Spiritual. No? Yung mga tao, they will be what? They will be blessed because of your life. Kapag ang tao ay okay sa'yo, all people around you is okay with you, no? Na-uplift yung espiritu ng isang lingkod ng Diyos. Amen? Next. Sabi nun, if you give, you will never lack. Kapag ikaw ay nagbigay, hindi ka mawawalan. Ang dami na pong testimony in the Bible, yung pinuntahan ni Elijah na widow, last na harina at langis na lang. At kapag hindi nila kinain yon, anong mangyayari sa kanila? They will die. Pero ang ginawa nila, ibigay. And then yung blessing ay hindi na natapos at na-share pa nila sa iba. And last, never be afraid to share. Sometimes we have this feeling na parang ang hirap ilabas sa wallet. Tama? Di ba? Ibabayad ko na lang to ng kuryente, pambabayad ko na lang to ng utang, ipambabayad ko na lang. Bakit ibibigay ko pa dito sa simbahan? Pero, sabi ng Lord, huwag tayong matakot na magbigay. Bakit? Because you will never lack. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. Next. Pangalawang bagay, God blesses people who give from me. Marami po kasing tao sa paligid, they give because of what? Because of responsibility. Ay, pastor ako. Kailangan kong magbigay para makita ng mga tao na ako rin ay nagbibigay. Ay, magbibigay ako kasi pag binigyan ko tong taong ito, pag yumaman siya, bibigyan niya rin ako. Yan. Bibigyan ko tong tao na to, tutulungan ko tong taong ito because we can receive something in return. Pero ang sabi ng Lord, we have to give for this only reason. No? Magbigay tayo galing sa ating puso. No? Next. Give with the intention of helping, not boasting. Tayo ay magbibigay with the intention na nakikita mo tong taong ito na kailangan ng tulong. I have this testimony, no? This person, kabataan siya dito. He was a criminology student. Anong nangyari sa kanyang father po niya may stroke. Ang mother po niya may cancer. At siya lang yung pinaka-inaasahan doon sa pamilya. He was studying, but he had to what? To stop para sa kanyang pamilya. I'm not bragging this one, no? Kasi I helped this young man. Tinutulungan ko tong batang ito dati. No? And binibigyan ko siya ng konti kahit papaano, hindi makakasapat doon sa kanyang pangailangan. Gusto ko sana na hindi siya mag-stop sa pag-aaral. But sa sobrang hirap ng buhay, he had no choice. He had to what? To stop. And last time, nagkausap kami dahil nagtatrabaho na siya. And kwentuhan lang and we shared something. Yung baga, share lang ng sahod. At nakita niya yung sahod ko. Gulat na gulat siya. Bakit? Ang liit ng sahod ko. And yung sahod niya ay mas malaki pa sa sahod ko ngayon. Anong sabi niya? Babasahin ko na lang po, no? Natuwa lang ako. Sabi niya,
Di pa naman siya, during that time, sabi niya, tsaka di pa naman ako regular pass, nasa regularization period pa po, pero sana ma-regular para makatulong din ako tulad ng pagtulong niyo sa akin. That's the heart. No? That's the heart. Ang sabi pa niya, sabi ko, wag mo na akong tulungan. Tulungan mo yung mga bata dito sa church na nangangailangan. Pero meron pa siyang problema sa pamilya. I believe someday. No? Anong sabi niya sa akin? Goal ko yan, Pas. Sabi niya, kung di man sa inyo, ano ba, lagi na lang? Kung di man sa inyo, at least makapagbigay ako ng blessing sa may kailangan. Kaya, kapit lang. That person struggles every day. But God put what? A heart of giving. Tatay niya, stroke. Nanay niya, cancer. He had to give up his dream na maging police para sa pamilya. But he has this heart to what? To help. Now, bakit tayo matatakot magbigay? If this person who has nothing can give and who is not afraid of helping. Palakpakan natin si Lord. Anyway, I cannot, di ko matago yung joy because I'm instrument of giving. I'm not rich. Maraming utang. But I believe, no? Yung mga little things that we do on helping others, magbubunga yun. Magbubunga yun. At makikita natin yun. No? Ano to? Joy. Cheerful. Cheerful lang tayo. Ano? Natutuwa lang ako kasi may mga taong ganito. Kasi tinuruan tayo ng Diyos na magbigay kahit wala tayo. Next, from the heart, from the heart. Next po tayo. Yan, sabi doon, give like Jesus. Magbigay ng tulad ni Kristo. Ano ba binigay ng Diyos sa'yo? Ilan yun? Isa na yun. Ano pa? Pag-iingat, blessing, protection. Kaya ba nating bilangin yung binigay ng Diyos? Hindi. Pero sa Lord, bigay ng bigay. Mayaman siya. Hari siya. Ibinigay niya yung lahat ng possession niya. But aside from that from those possessions that he had, ano pa yung binigay niya? Buhay niya. So bakit tayo matatakot magbigay? Si Lord is the best example of giving. Palakpakan natin si Lord. Pag nagbigay pala tayo, kailangan natin magbigay tulad ni Kristo. Kasi bakit? Hindi siya nangihinang kapatid. Buhay na ibinigay niya eh. No? More than enough. More than enough. No? And another, of course, we have to be a cheerful giver. Hindi yung may gramping tayo. Kapag nagbibigay tayo, ang dami na naman. Pero hindi natin maiwasan, may bigay na naman sa church. Tama po ba? Sunod-sunod ang bigayan ng church. At malapit ng Pasko. Alam na. No? Yung mga kabataan natin. Yung children natin, nakakailangan yan. No? So, kailangan natin pasahin yung mga bata natin. You have to give with a cheerful heart. No? Next po. God blesses people to bless others. Pinagpapala ng Diyos ang tao para magpala ng iba. Alam mo, tayong mga Kristiyano, magugulat na lang tayo eh. Mga lingkod ng Diyos, may lalapit sa'yo. Mag-aabot. Mag-aabot sila because what? At yung mga nagbibigay na to, anong ginagawa? Hindi sila nagbibigay ng ito yung pera ko, bibigay ko kay Pastor Tom. Ito yung pera ko, bibigay ko kay Pastor Edmar. Ano ginagawa nila? Pasimple nilang inaabot. Huh?
Kasi they do not want to boast the giving. But nakikita ng Lord yung give. At yung mga taong ito ay mas pinagpapala ng ating Panginoon. No? So, we are blessed by God. Pinopromote tayo ng Diyos, lumalaki yung business natin, nagkakaroon tayo ng trabaho para pagpalain ang iba. That's the purpose. No? So, yan. Sabi doon, God rewards the giver for He is always. Nire-rewardan ng Lord yung mga nagbibigay kasi able si Lord na ibalik more than once, twice, thrice yung ating sinishare at tinutulong sa iba. God's hands are boundless. Ang kamay ng Diyos ay walang sukat kalan. Hirap na hirap ka na. No? Di ka makapag-enroll. Bakit? Bagsak ka. Saan? Sa PUPSET. Pero may magchat-chat sa'yo. Nakwento ko naman na to. May magte-text sa'yo. Binayaran ko na yung exam. Nandito siya ngayon. Binayaran ko na yung exam mo. Ayun. Lagi na lang ganun. Lagi na lang naiiyak. So yun. And then, this person ay pinagpala ng ating Panginoon. And nagulat ako last time, nagbigay siya ng love gift sa akin. Ang tagal na. Ginagantay pala, no? Nagulat na lang ako, no? Nagbigay siya ng love gift. And I thank her. Yun, salamat po. No? And our blessings are bound to be shared. Yan, tanong ko sa'yo kanina, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Alam mo na, ha? Mamaya. Ang blessing ng tao, ang blessing ng ating natatanggap, ay hindi lamang sa bills. Tama yun, kailangan naman talaga natin magbayad. Pero ang blessing pala na natatanggap natin, ay kailangang i-share sa iba. Next. When you serve with generosity, the needy, ulitin ko, when you serve with generosity, the saints' needs are supplied. Okay? Si Pastor Robert po, saan na napunta yan? Napunta sa Palawan, sa Mindoro, sa Bicol, sa Masbate. Napunta ng Korea, napunta ng Singapore ba? Hong Kong, Taiwan, Thailand, at kung saan-saan. Sa tingin nyo, si Pastor makakapunta doon without your generous giving. Di ba mahirap? Can you imagine? No? Ang dami ng bansang napuntahan ni Lord. Dahil sinusupply, ng Diyos of course, at ng bawat isa na nagbibigay to help the needs of them. At alam naman natin lahat that Pastor Robert was the proponent of Pabaon program. No? At ito po, palakpakan natin si Lord dito. Kasi ang national ay gagayahin ang sistema ng Pabaon program. And may graduate na po tayo, 3 na po ang nakagraduate ng ating Pabaon program. Diba? God supplies the needs of people. When you serve with generosity, God is glorified through thanksgiving. Kapag tayo ay nag-serve sa tao, tayo nagbigay sa tao, yung mga tao ay nagpapasalamat sa Diyos. When you serve with generosity, your faithfulness to the gospel will be evident. No? And lastly, when you serve with generosity, and when you serve with generosity, people will pray for you. Kasi ang ating mga lingkod, nanghihina, ating mga lingkod ay napapagod din, but when people pray for them, nagpapanibago ang kanilang lakas. So yun. Next, ano po yung ating, tapos na po yan, Conclusion. Giving is an act of our love. Ang pagbibigay ay isang gawain ng isang lingkod ng Diyos na nagpapakita na mahal mo at mahal natin ang ating Panginoon. Who never gives doesn't love. So God teaches us to be generous to others
the poor and the saints, because that is what Christians must do. Yun po ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Ay, naniniwala po ako, no, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating magbigay. Tama po. But God wants to teach us na darating yung time na mahirap, kahit mahirap ang buhay, sagana ang buhay, tayo ay magbibigay. For God promise us that we will never lack. Hindi tayo magkukulang. Theology of the text, makita po natin yan sa verse 10. God supplies and multiplies seeds and harvest. No? Kung tayo ay nagtanim ng konti, pero ikaw ay nagtatanim, nagbibigay, darating yung time na lalaki na yung iyong i-share. Bakit? Kasi minumultiply ng Lord. And God increases the fruits of righteousness and enriches you in every way. And lastly, yan. Jesus is the greatest gift and the greatest giver. Naniniwala po ba kayo? Ng ating Panginoon, ng pinakadakilang regalo na natanggap natin. At He is the best example ng pagbibigay. He gave us more. Hindi lamang buhay, hindi lamang pagpapala, kundi Kanyang sariling buhay. And for our application, napakasimple. Help with a heart. Natutuwa ako sa mga kabataang lalaki, sa mga kabataang babae rin na nakausap ko. Pag may nakita kami ng mga kabataang nangangailangan, chat ko sila. Bilhan natin ng sapatos si ganito. Bilhan natin ng damit si ganito. Ano reply niya sa akin? Nila sa akin? Sige po, pass. Magka-contribute kami, order kami sa Shopee, ibibigay namin sa kabataan. Because we wanted to help with... Yan. Kahit wag na po ako, lagi ko sinasabi, wag na po ako. Let's look around. Tingnan natin yung mas nangangay. Kasi kaya tayo nandito sa simbahan. Tinuturuan tayo ng Diyos na and with our heart, God is what? Blessed. And lastly, give like us. And I have this last testimony. This week lang, nag-chat sa akin. Pas, yung commission ko, gusto kong i-first fruit. Paano natututunan ng isang tao yung magbigay? Because of hearing the word of God. Sabi niya, saan ko ba ibibigay? Sa offering po ba? Sa lagay mo, sa offering mo lang bigay yan. No? Sabi ko pa nga sa kanya, sa akin mo na lang ibigay. Siyempre, magbibiro lang. No? Pero joke lang. No? You don't need to give something to me. Pero ang sabi niya, si Lord yung nag-promote sa akin. Kaya ibibigay ko tong first fruit ko sa Panginoon. Sabi ko, wag na sa akin, bigay mo. Nagbigay ako ng pangalan na kailangan. Sige pas, aabutan ko din siya. No? That is the heart of a Christian who wants to give from the heart. Yan yung taong niya, sabi niya, gusto niyang kumuha ng motor, pero ibibigay pa niya. Kasi si Lord yung naglagay sa promotion niya. Kaya mabuti ang Lord eh. Nakala natin, wala na, hindi na tayo pagpapalain ng Diyos. No? But the secret of blessing is giving. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo prosperity gospel na hingi ng hingi. Hindi po natin pinipilit ang bawat isa na magbigay. We are just teaching what God teaches us. Na tayo ay magbigay. If you do not have, pray.
Ang pagbibigay ay hindi lang yan pera. Hindi lang yan material na bagay. If you do not have something, tumulong ka sa simbahan. Kung ano yung may offer mo sa simbahan, gawin mo. Ang Lord nga, hindi pera yung binigay, di ba? Buhay niya yung ibinigay sa atin. Blessing is not about money lagi. It's about our service and it's about the love. We can give to God and we can give to others. At magmumultiply yung pagpapala. No? Palakpakan po natin ang Diyos at sa Diyos po ang lahat ng ito. Kaya ko po ang lahat at tayo tumayo. At tayo mag-pray. Pray lang po tayo. Salamat po. Muli po, palakpakan po natin na ating Panginoon. Tayo magpasalamat. Lord, salamat. Kasi Ikaw yung dahilan ng lahat, Panginoon. Ikaw yung dahilan ng bakit kami may buhay, bakit kami may magarang damit, kung bakit kami may mga blessing, mga sasakyan, mga businesses. It's because of You. Kaya Lord, salamat Panginoon dahil kayo yung naging best example, Panginoon, who gives His life to us. Salamat Panginoon, and give us the heart, Lord, na kami Panginoon ay mas maging bukas ang isip, mas maging bukas ang mata, mas maging bukas ang puso, Panginoon, na tumulong, Panginoon, sa mga nangangailangan. Lord, continue to bless us, Lord. Multiply our blessings, Lord, abundantly, Panginoon. Promote us, Lord, sa mga bagay na meron kami, Panginoon. At pinakamahalaga, Panginoon, give us the heart. Yung puso na kayang magbigay, Panginoon, ng may galak sa kabila ng lahat, Panginoon, ng problema, Panginoon, na meron. Lord, I believe, Lord, that this church, Lord, is a giving church. I believe, Lord, that the people ng JCC are giving people. Why? Kasi dahil sa iyo. We believe that we will never lack. Hindi kami magkukulang. You will always enrich us. You will always bless us. Lord, that the teaching, Lord, is simple. Pero yung simpleng aral, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ito, Panginoon, ay merong malaking magiging bunga, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng church at sa ikalalago, Panginoon, ng bawat isa na natin. Everything comes from you, Panginoon. Kaya, Panginoon, we are willing to give it all back to you, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala ko, Panginoon, that everyone na narito, Panginoon, ay hinipo mo, Panginoon, yung puso. Salamat. Wala kaming ibang kayang sabihin, Panginoon, kundi maraming salamat. Kung kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen.